Shalom. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Martes. So, pinabati ko ang lahat at pinahangad sa lahat na mga sisilip or dadaan or makikisa sa atin na isang ligtas na araw, isang mapayapang araw, isang mabiyayang araw. Iligtas nawa tayo lahat ng Panginoon sa lahat ng mabigat, mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga bagay beyond our control, sa mga disgrasya o mga sakuna. Pero yadya din tayo ng Panginoon sa sinasabing big one na darating sa atin. So, narito naman tayo ngayon. Pinagninilayan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At tinatawag din natin itong preaching in the wilderness series. At tinatalakay din natin paminsan-minsan ang ating pananampalatayang Katoliko. At sumasagot din tayo paminsan-minsan ng mga kasagutan, ng mga katanungan base sa kakayanan natin ayon sa abot ng ating makakaya. So, and the Gospel of the day is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 7, verses 21 and then 24 to 27. Glory to you, Lord. Hey, stop that. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. At kung titingnan natin, isa itong a strong word, a strong warning for each and every one of us. Ito'y para sa lahat. Sapagkat ang sinasabi dito, sa Tagalog, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So you see. So ibig sabihin na meron dapat tayong sundin, meron dapat tayong gawin, mga kapatid. That is why itong verse na ito ay sumisira sa sinasabing doktrina ng iba na once saved, always saved. At sumisira din ito sa tinatawag na doktrina ng mga separated brethren natin, especially ng mga fundamentalist, mga born against. Bakit born against? Kasi sila mismo ay hindi rin nagkakasundo. Born against, marami sila so plural, born against. So in verse na ito, mga kapatid, ay sumisira din sa pananampalataya or sa doktrina ng mga separated brother natin na sola fide. Okay? Sola fide. Faith alone. At yung isa naman na evangelical din, na protestant din. Once saved, always saved. Kapag ligtas ka na. Tapos na. Wala ka nang gagawin. Pananampalataya lang. Sola fide. Diba? Dalawa yan Sola Scriptura and Sola Fide. At saka itong sikat din na marami ding nag-i-embrace ng kanitong klaseng pananampalataya na once saved, always saved. Mga kapatid.
ay Brother Michael Dory. So, itong verse na ito ay hindi natin pwede ignore, mga kapatid. Hindi natin pwede na piliin lang natin kung ano yung gusto nating sundin, and then i-ignore natin yung mga parte ng Biblia na hindi natin gusto. That is not the way we must apply or understand the Bible. Ang banal na kasulatan or mga pahina or mga passages or mga talata or taludtod ng Biblia, it must be reconciled. Hindi natin siya pinag-aaway-away because the author is one, God. Okay? Hindi natin siya pinag-aaway-away. Dapat itong verse na ito, paano natin i-reconcile sa other part? Diba? Ganun. Hindi pwede na, paramihan ng winner take all, parang ganun. Hindi ganun. Paramihan ng verse. And then, ang marami, panalo. Hindi ganun na ang pag-intindi. We need to reconcile the verses in the Bible to other verses. Hindi mo pwede ignore yung ibang part. Kaya may sinabi hindi ako nagkakamali, may sinabi si St. Augustine, sabi niya, St. Augustine, if you believe only what you like in the scripture, it is not the scripture you believe, but yourself. You see? Sinasabi, mga kapatid. Kaya itong Matthew chapter 7 verse 21, sa lahat na sola fide lamang na sinasabi, ito palang dinidebunk na ng Panginoon mismo yung sinasabi ninyong sola fide. Okay? Ang sinasabi nito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumutupad. Tumutupad is an action word. It is a verb, mga kapatid. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong may pananampalataya lamang. Hindi ganun sinabi. Kundi yaong tumutupad, action word. So therefore, itong verse na ito, binabasag niya yung sinasabing sola fide, sola scriptura, mga kapatid. Kasi kung babasihan, mga kapatid, yung sola awan save, always save, ligtas na ako. Kasi I was once one of them. Talagang nalublob ako sa ilog. Nakwento ko na ito several times. Nalublob ako sa ilog. Naging part ako ng Southern Baptist Church. Pero umalis na ako. Bumalik na ako sa Catholic Church. Ibig sabihin, it means, I'm already saved. They cannot take it from me anymore. Even though I'm already here in the Catholic Church. If that is the case. If that is their belief. If that is their doctrine. So kung gusto nyo maligtas, hindi na mawala yung kaligtasan nyo, mag-baptist kayo, tapos bumalik kayo sa Catholic Church. Kasi once saved, always saved. Di ba? Kung ganun, kung totoo yung ganung doktrina. Pero once saved, always saved is not in the Bible. That is the tradition of course, the Baptist. Okay? Tsaka yung altar call na yan is tradition also of the Baptist. Yan, sila yung altar call. Tinatawag. And then yung sinner's prayer, and you will be saved. Maligtas ka na. Ano yan? Baptist tradition din yan, mga kapatid. So you see, sola fide. Hindi ganun. At the same time, ang Matthew 7:21, pagdating sa Judgment Day, ang pag-uusapan natin, nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga kapatid. Ano sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10? Haharap tayo sa hukuman ni Kristo at tayo tatanggap ng kaukulang ganti. We will face the Lord in His judgment seat. Okay? And then, we will be either
receive, we will be recompensed with whether yung mga deeds natin mabuti or masama. You see, hindi sinabi doon na, since na sumampalataya ka, pumasok ka na sa akin, sa aking kaharian. Walang ganun, mga kapatid. A believer must do something, must work for the kingdom, and for the kingdom, and for the king. Hindi pwede na pagkatapos mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, wala ka nang gagawin. Hindi ganun, mga kapatid. At the same time, sinasabi doon sa Matthew chapter 25, verses 31 to 46, ang nakalagay doon. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon doon, halik kayo mga sumampalataya sa akin. Pumasok kayo sa kahariang inihanda na sa inyo mula pa man noong una. Di ba? Basahin niyo Matthew 25, 31 to 46. Walang sinabing gano'n na, since na sumampalataya kayo sa akin, pumasok kayo sa akin sa kaharian ng langit na inihanda sa inyo noong pamamula. Walang ganun, mga kapatid. So therefore, itong Matthew chapter 7, verse 21, binabasag niya yung doktrina na sinasabi ng sola fide, mga kapatid. Manampalataya ka lang. At binabasag niya rin yung doktrina na sinasabi, once saved, always saved. See that? Hindi mo pwede baliwalain ito, mga kapatid. Ang makakapasok sa kaharian ng langit ay ang mga tumutupad sa kalooban ng kanyang amang nasa langit, mga kapatid. Okay. So, yun, basag. Try nyo i-refute kayo naniniwala ng sola fide at saka once saved, always saved. Hindi nyo pwede baliwalain ito. Second Corinthians chapter 5 verse 10, at saka Matthew 25, 31 to 46. Yan. Okay, kasunod. Everyone who listens, ayan, sabi ng Panginoon, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Tingnan nyo. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on rock. So you see, kaya nga ang Panginoong Jesucristo mismo, bago niya ito ipinangaral, ay siya mismo, ginawa niya ito, mga kapatid. Di ba? Anong sinasabi niya doon sa Matthew chapter 16, verse 18? Upon this rock, I will build my church, that even the gates of Hades, the netherworld, shall not prevail against it. Dumating ang unos, dumating ang baha, pero hindi nasira, hindi nawasak. Bakit? Kasi nakatayo sa bato. Kaya, it is a false claim, mga kapatid. A false claim. It is a false claim na sasabihin ng isang local na sekta itinatag dito sa Pilipinas na natalikod gulo ang iglesia ang itinatag ng Panginoong Jesucristo. And there is a need na ibangon uli ito ng isang tao dito sa Pilipinas. It is a false claim, mga kapatid. At the same time, bago siya, marami na po mga nauna na nag-claim ng gano'n. Isa na doon si Joseph Smith. That is why si Joseph Smith nag-claim na may nakausap siyang anghel. Kaya nga nagkaroon siya ng aklat. Meron akong Book of Mormons dito. Nagkausap daw siya ng anghel. That is why itinayo niyang muli yung iglesia ng Panginoon na natalikod ko. Kaya nga meron siyang tinatawag na Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. O tinatawag na Mormons, mga kapatid. Siya yung unang nag-claim ng natalikod ko nun. Ang iglesia ang tinatag ng Panginoon. That is why he need to re-establish it in somewhere in 1830. You see? Natalikod ko. Then, yung sinasabing natalikod ko na doctrine, makikita natin, noong 1914, may kumopya.
Sino ang kumopya dito sa atin, local founder ng isang iglesia, mga kapatid, noong 1914 sa Punta Ana, Santa Ana, Manila. At kung titingnan natin, yung structure ng simbahan ni Mang Joseph Smith, kinopya din ng style ni Mang Felix. Diba? Pero dinamihan niya yung kanya, dinamihan niya yung mga tulis niya. Sa iyo, ilan lang, sa akin marami. Inangkin din. Ngayon, dalawa na sila nangangkin. At actually, si Eli Soriano din. Natalikod din, ako narinig ko kay Eli Soriano, na mismo si Eli Soriano din, sinasabi na natalikod din yung iglesia itinatag ng Panginoon. Okay. Nag-claim din siya. So therefore, marami na silang mga claimant. Since marami na silang claimant, mga kapatid, dapat mag-usap-usap muna sila. Who among them is the true claimant to be a restorer, to be a rebuilder of the church of the Lord Jesus Christ who has been apostatized? Marami sila nag-claim. Pero itong Matthew chapter 7 verse 24, mga kapatid, nagpapakita na yung nang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. That even the gates of the world, na kahit ang pintuan ng kaharian, ang pintuan ng impyerno ay hindi makapannaig. Then how come nasasabihin mo na natalikod? Eh nakatayo nga sa ibabaw na to, nakalagay dito, dumating ang baha, dumating ang unos ng hangin, hindi na wasak. Tapos sasabihin mo natalikod. Mga kapatid, at the same time, ang pangako ng Panginoon, pinakuan niya. At alam natin, mga kapatid, na prior pa man dumating itong sinasabi ng Panginoon na upon this rock I will build my church. Meron na pong prophecy sa Old Testament pa lang. Try to imagine pag sinabing mo natalikod, wasak na sila. Tapos naghintay pa ang Panginoon. Naghintay pa ang Panginoon na pagpalagay natin kasi wala silang malinaw kung kailan na unang natalikod. Anong taon? Wala silang sinasabing specific. Pagpalagay natin per century, alimbawa after 100 years na talikod. Tapos pinapalabas nila, lumutang lang noong 1830. Anong klaseng Diyos yun kung ganun na kinikilala nila? Diba? 1830, dumating. Then yung isa nag-claim 1914, try to imagine, inabot pa ng more than 1,000 years bago makakita ng karapat-dapat. Karapat-dapat. Mang Joseph at saka si Mang Felix. At the same time, walang ganun mga kapatid. It will contradict to this very word of the Lord Jesus Christ in Matthew 7:24. At mismo dun sa prophecy, mga kapatid, sa Daniel chapter 2 verse 44, lagi natin yung inuulit-ulit. Basahin niyo dun. Ang nakalagay doon, in the lifetime of those kings, yung sa vision ni Nabucodonosor, pinaliwanag sa kanya ni Propeta Daniel, sabi niya, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Then bakit yung sabihin yung na-destroyed? Sino paniniwalaan? Yung banal na kasulatan o yung kinikilala niyong sugo? See? Mga kapatid, sino yung paniniwalaan na yung banal na kasulatan o sila? Yung sugo na kinikilala nila na talikod ko. Yung dalawang tao na yun, Mang Joseph at mga Mang Felix. Sino paniniwalaan na yung banal na kasulatan? God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Okay. Basahin natin sa Tagalog. Kasi English dito Daniel chapter 2 verse 44. That shall never be destroyed nga eh. Tapos sasabihin nyo natalikod, my goodness. Okay. Sabi dito. In the lifetime of those kings, the God of heaven,
the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or delivered up to another people. Paano mapunta sa kamay ni Mang Joseph at ni Mang Felix? Kana hindi nga ma-delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. It shall stand forever. It shall never be destroyed. It shall stand forever. Kung sinasabi natin, kung tatanggapin natin na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon, it will violate to His very word. This Matthew 7:24. At dun sa prophecy, Daniel chapter 2, verse 44. Hindi nag-last forever. Nasira, nawasak, natalikod nawala Tapos bumalik lang no 1830 at saka 1914. Umusap ko na sila dalawa. Yung dalawang grupo na yan, hindi kayo totoong restorer kami. Mag-usap muna kayo bago kayo umarap sa amin. Dito sa prophecy nito, and it shall stand forever. Anong klase? Anong kingdom yun? Kung, halimbawa, 100 years tinatag ng Panginoon, nasira after 100 years. Then, naghintay pa siya ng 1830 at saka naghintay pa siya ng 1914 para makakita ng karapat-dapat na restorer. Nakasangkapanin para may tayo ito muli. Pag ganung klaseng Diyos na kinikilala niyo, hindi ako believe doon. Hindi nakakabilib yun. It will violate His word. Okay? Isa pang prophecy, mga kapatid. The 2 Samuel chapter 7. Okay? Kaya huwag kayo maniwala na sabihin na talikod. Hindi, ano yun kung ikaw bagong mananampalataya pa lang, ikaw nagsusuri pa lang, hindi ka pa Kristiyano. Hindi ka ba mag-isip, anong klaseng Diyos ng mga Kristiyano? Yun, mahina. Natalikod, hindi niya naprotektahan. Samantala, ang sinabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, ipagtatanggol niya yung kawan niya sa mga intruders, sa mga lobo. Kaya mga shepherd stop siya. Diba sa John chapter 10, ang Panginoon ay mabuting pastol. Diba? Kaya basahin niyo yung Psalm 23, di ba? Yun yung pangako doon sa Psalm 23, na kapag kinikilala mo ang Panginoon bilang pastol, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He leads me to green pastures, beside the still waters. Di ba? He anointed my head with oil, my cup runneth overflows. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Di ba? Maraming pangako. Kapag asama mo ang pastol, ang Panginoon pastol siya. Yung kawan niya, hindi niya naingatan na talikod. Hindi nakakabilib. Kung yun ang Diyos na kinikilala mo, hindi nakakabilib yun. Kung ikaw bago ka palang Kristiyano pa, you're a new Christian, you are searching for truth. What kind of God is that? He allows that His church be destroyed. Whereas, in the prophecy, nakalagay na hindi nga matalikod. Then, bakit itong mga tao na ito, ini-insist nila? Sa tingin nyo kaya, yung Matthew 7:24 at saka Matthew 16:18, walang relasyon at hindi in-intend ng Panginoon na gano'n? Of course, bago sinabi ng Panginoon yun, alam niya ano yung magiging consequence. Kung iba yung sasabihin niya, it will already contradict to His word in Matthew 16:18 and Matthew 7:24.
Matthew 24, basahin mo. Maraming tatalikod sa pananampalataya, pero not the church. Okay? Maraming tatalikod sa pananampalataya, but not the church. Okay, thank you, Pastor, for sabi. Meron pa ito sa 2 Samuel chapter 7. Hey, stop! Okay. Ito mga kapatid. 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, mga kapatid. And when your time comes and you rest with your ancestors, si Samuel ito at saka si King David, I will raise up your ear after you sprang from your loins, and I will make his kingdom firm. Okay? The kingdom of the Lord is firm. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne firm forever. So kapag tinanggap natin yon na sinasabi na natalikod yung iglesia tinatay ng Panginoon, hindi yun firm. Mahina yun. Hindi siguro nakatayo sa bato. Kaya nga itong Matthew 7:24, ano yung karugtong natin, tapusin na natin. Siya ng oras na. Late kami kagabi na pauwi. Ano oras na kami nakauwi? Ay, Brother Gergis, good morning. So, interesting yung gospel ngayon, Brother Gergis. Kanina yung Matthew 7:21, sabi ko, yun ay nagdidibang doon sa Sola Fide na doktrina at once saved, always saved. At ito namang verses 24 to 28 ay nagdidibang doon sa claim na Mormons at ng INC at ng ibang mga sekta na talikod di umano ang iglesia ay tinatawag ng Panginoon. So, sabi dito sa kaya nga, kinote natin itong Matthew 7:21, kinote natin yung prophecy ng sinabi ng Panginoon doon sa Daniel chapter 2 verse 44 na ang Panginoon will set up a kingdom that shall never be destroyed or maipapasa sa ibang kamay. Nakalagay doon. Hindi daw. Then dito sa 2 Samuel, binanggit din natin yung 2 Samuel chapter 7 verse 13 to 14 na hihirang ang Diyos na sa angka ni David na ang kanyang kaharian ay magiging shall not be destroyed and it will be firm forever. So kung na-destroy ito, it is not firm anymore. Diba? So it was not fulfilled in Solomon, but our Lord Jesus Christ. So the kingdom of the Lord Jesus Christ is firm forever. So kung nasira, nawasak, 100 years after, AD 100, then na-re-establish lang ulit noong 1830, ay hindi ako bibilib sa kingdom na yun. Hindi ako bibilib sa klaseng ganong klase. Di ba? Kaso lang sinabi, firm forever. Hindi matatalikod, hindi masisira. At pinapatunayan yan ngayon, yung ibang kayo dito, sa Matthew 7:24. Sabi dito, everyone who listens to this word of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, the winds blew, and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. Sabi pa ng Panginoon, and everyone who listens to these words of mine, but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew, and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. So therefore, kung hindi natin pinapakinggan at pinaniwalaan ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay para daw tayo mga tao na nagtayo ng ating bahay sa buhaman. Kaya there are people na kung ang kanilang pananampalataya ay hindi na nakaangkla sa Panginoon pagdating ng mga pagsubok, di ba? Yun yung mga tao na bagsakan. Pero kung ikaw nakaangkla yung pananampalataya mo sa Panginoon, dumating na yung mga pagsubok, mananatilig kang nakatayo nito. Sapagkat ang pinagkakatayuan is ang Panginoon. Kaya na, walang makapagpahiwalay sa atin
Kaya hindi talaga totoo yung apostasy. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig. Sa Romans chapter 7, Romans chapter 8, verses 37 to 39. Pinakanta ka natin. Therefore, hindi talaga matatalikod pag sinabi namang araw. Hindi rin, mga kapatid, kasi pag sinabi sa aral naman, hindi rin. Kasi alam niyo, bakit? Sabi ng Panginoon, huwag kayong umalis hanggat hindi sa inyo dumarating ang Espiritu Santo. Susubuhin ko ang Espiritu Santo at magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At may pangako pang Panginoon sa Matthew 28 verse 20, I will be with you till the end of time. So, hindi pa natatapos yung panahon. So therefore, every day of our lives, every day of the existence of the church, kasama nila natin ang Panginoon. Then how come na ang Iglesia itinatag ng Panginoon ay matalikod at mahalinhan or itatayo ulit after 1830 at saka 1940? That cannot be. Kasi ang pangako, I will be with you till the end of time. So if therefore, in the life of the church, sa buhay ng Iglesia, sa buhay ng simbahan, from first century until now, kasama natin ang Panginoon. So paano matatalikod? Then sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? At yan ay pinatunayan ng kasaysayan ng simbahan, mga kapatid, from the first century. Di ba? Na kahit ganun kasibir ang persecution, nanatili at nagpatuloy ang simbahan ang tinatawag na Panginoon sapagkat kasama niya ang meron pa rito sa Acts. Hanapin ang mga kapatid. Since sinubo ang Espiritu Santo sa atin, kasi sinasabi, hindi, doktrina daw na talikod sa doktrina, sabi. Ito mga kapatid. Matandaan ko pero kung hindi na mga kapatid, tatapusin natin yung lecture. Hanapin mo natin. Sa mga kapatid, sa Acts of the Apostles. Sa Acts 16 pala mga kapatid. Sa Acts 16, ito example na ito. Sinubong Espiritu Santo sa Iglesia sa mga mananampalataya ng mga kapatid. At ito sinasabi dito sa Acts 16, verse 6 to 7. Sabi dito, they traveled through the Phrygian and Galatian territory because they had been prevented by the Holy Spirit from preaching the message in the province of Asia. Ganun talaga kapag mahina yung natin. Hindi masyado quality yung natin. Romans Acts 16, 6 verse 6 to 7, na ang Espiritu Santo, active role niya is gabayan ng Iglesia, patnubayan ng Iglesia. Kaya nung mangaral sila sa Apostles during that time sa part ng Asia, they were prevented by the Holy Spirit. You see? Ibig sabihin, ginagawa ng Espiritu Santo yung role niya na ipinangako ng Panginoon doon sa John chapter 15 to chapter 16. Di ba? Doon yung sinabi kung ano yung gagampanan ng Espiritu Santo. And here, hindi ganun. Hinahadlangan lang ng Diablo yung marinig ng iba, yung katotohanan na hindi natalikod yung Iglesia, Pausto. Ganun yung trabaho ng Diablo. Hindi dahilan sa hindi sangayon. Okay. The Holy Spirit prevented. And it's convenient, there's a verse 7, kasi ayaw ng Diablo marinig ng mga tao, hindi pala natalikod. Baka alis na sila dyan sa iglesia niyo, natatagin ng Felix.
Here's verse 7. When they came on Mysia, they tried to go on into Bithynia. You see? Verse 7. When they came to Mysia, they tried to go on to Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. You see? The Holy Spirit continuously working within the church. So therefore, paano sinasabi na matatalikod? The Holy Spirit is with the church. Magtuturo siya. Paano, brother po, paano na magkakamali ang simbahan because the Holy Spirit is there? Diba? Ay si Sapphira. Ano nangyari kay Sapphira? At saka sa asawa niya? They died. Tapos sasabihin natin, natalikod. Yung iglesia na pinatag ng Panginoon sa aral? No way. The Holy Spirit is active until today. At He will only stop of His ministry kapag magbalik na ang Panginoong Jesucristo. Pero as long the church will continue its journey in this world, the Holy Spirit will be with us. Then sinasabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? So therefore, there is no chance of apostasy. Maraming talikod sa pananampalataya. Ayon sinasabi sa Matthew 24. Eschatological things yun It pertains, ang aral na yun ay patungkol sa mga huling panahon. But our Lord Jesus Christ never mentioned, sa huling panahon, matatalikod yung aking iglesia. Ang nakalagay doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, but not the church. Hindi ba na sinabi ng Panginoon na ganito, at matatalikod ang aking iglesia, pero huwag kayong mag-alala. May isusubo galing ako sa US na ang pangalan ay Joseph Smith. Itatayo niya ang aking iglesia sa 1830. And then meron din akong susubuin sa Pilipinas sa 1914. Walang ganon, mga kapatid. Kasi malingan yun. Wala na pong sinugo ang Panginoon. Ang sinugo, mga alagad, after the Lord Jesus Christ. Then, yung mga alagad, sila rin yung nagsugo para maipatuloy yung ministry. Hindi na po nagsugo ang Panginoon pa ng iba para maggawa pa ng ano. Wala na. Matthew 28, yung Great Commission. Diba? Wala na. Hindi na siya nagsabi, magsusugo uli ako ng sugo para magsugo. Walang ganun na. Nagsugo na. They were already commissioned. Jesus, our Lord, commissioned already the apostles. Diba? Sila na nagsugo. Yung mga islugo, ang siya rin nagsugo. Wala po nang sinabi doon, Matthew 24. Tingnan niyo doon, kung meron man ang Panginoon. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, pagdating ulit doon sa 1 Timothy 4:1-3, di ba? Sa mga huling araw, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at naganap. Una, noong 1054, tumalikod, di ba? Pinuntahan ni Pope Leo XIV. Itong mga taga-Byzantine natin, yung Orthodox Church, silang unang tumalikod. Di ba? Silang unang tumalikod noong 1054. Then after that, ay noong 1517. Then after 1517, sumunod. Napakarami ng tumalikod sa pananampalataya. At natupad yung hinula ng Panginoon sa Matthew 24 na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. At yung sinasabi ng 1 John chapter 2. Diba? Ano sinasabi doon? Dati nating silang kasamahan, ngunit nung umalis sila ay nagpapatunay, hindi talaga natin sila kasama. 1 John chapter 2. Okay. Verse 19-20. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, na natili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila,
kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Sila yung mga tumalikod sa pananampalataya. Hindi nila kinaya na nabuyo sila, natukso sila doon sa Romans 16:17 to 18. Diba? May mga tao doon. Sabi dito sa Romans 16:17 to 18, mga kapatid, ito basahin natin. Romans 16:17 to 18. Ipinamamanhid ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Tinanggap. Meron na tayong aral tinanggap noong 1st century pa lang. Noong sa panahon pa lang ng Panginoon Kristo. Okay? Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong mga tao hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mapaniwalain. And that is happening, mga kapatid. At yun yung pinapaiwasan ng Panginoon na mga taong dati natin ang kasamahan. Nanulikha ng pagkakampi-kampi. Diba? Tingnan niyo yung ginagawa ngayon ng mga pastor. Gagawa sila ng sarili-sarili ng mga sekta. Umalabag yun sa sinasabi ng Panginoon Matthew 12:30, Romans 16:17 to 18, mga kapatid. At tumalabag yun sa sinasabi ng Matthew 16 verse 19. I will build Matthew 16 verse 18, I will build my church. Sister Adele, dating pastora na Sister Adele Dora. Lumalabag yun sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build a church, singular. Tapos Matthew 12:30, ano nakalagay doon? Ang hindi nakikinig sa inyo, ang hindi panig sa inyo, laban sa inyo. Ang hindi sa inyo tumutulong mag-ipon, ang hindi tumutulong sa Panginoon sa Kristo mag-ipon, ay nagkakalat. So therefore, kung tayo ka ng tayo ng sekta mo, nagkakalat ka, kapatid. At yan yung sinasabi sa Galatians 5:19 to 20. Halos lahat yan memorized ng mga ibang separated brethren natin. Pero yung dalawang words, hindi nila pinapansin. Ano yun? Yung pagkakampi at pagkabahagi. Kasi gawain nila. Ang lagi lang nila memorize, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagka-uod, pagkagalit. Yun lang. Pero yung dalawa na yun, yung pagkakampi-kampi at pagkabahagi, hindi nila pinapansin. And you will be accountable for that on the judgment day. Kaya nga ang Panginoon, di ba? John 17, He prayed for it. I pray that they may be one. Then pagdating to John chapter 10, verse 16, meron pa ako mga tupa na wala sa kawan, ito na nais ko rin silang kalingan upang maging isa ang kawan at isa ang pastor. Isang kawan na ang desire ng Panginoon. Kaya nga, Matthew 16, verse 18, upon this rock I will build my church. Isang church. Churches. Kaya, yun yung sabi ko dati sa young pastor, no? Undas as All Saints Day pastor. Yung team niya nangangaral sa cemetery. Nangangaral sa tapat ng cemetery. At sinabihan niya sa kanya na kung sinabi ng Panginoon doon sa John 10:16, there will be more flocks and more shepherds. Wala na ako, hindi na ako sasalita eh. But sabi naman, there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi, there will be another flock and one shepherd. No. Pag sinabing there will be one flock, there will be another flock. Hindi mo ma-question, pwede i-claim ni Manalo at saka ni Mang Joseph at ng iba pang mga sekta. There will be more flocks. Yun. Pwede i-claim na iba't ibang mga sekta yun. Pero hindi. Sinabing there will be one flock and one shepherd. Kaya nga, bago umakyat ang Panginoon sa langit, dun sa John 21:15 to 19, sino hinabilin niya ng mga laga ng kanyang kawan? San Pedro. So therefore, if your church, hindi si San Pedro yung unang leader, mga kapatid, ibig sabihin, isa ka ng ligaw na tupa. Tandaan niya. So maybe that's by now, mga kapatid, it's already 8:14. Late kami kagabi natulog mga 3 a.m. na siguro. Si Manman ngayon, alam na naman, accountant yung asawa natin, wala tayo magawa.
Hindi naman natin pwede kasi pinakailangan mo talaga pag month end kailangan talagang tiyagain at hintayin kung ano oras makauwi. So, praise by now mga kapatid, shalom, and may kaigasasan si Pasay sa araw nito. Ligtas mo tayo ng Panginoon. Gabayan niyo tayo at patubayan. At nawa ang Espiritu Santo na siyang kumikilos sa simbahan ay siya na buwang patuloy na kikilos din sa atin mga kapatid. And we pray and we are breaking the spirit of Antichrist spirit in our land, in the whole world. In the name of the Lord Jesus Christ and the spirit of Arianism, we break the spirit of Arianism in our country. In Jesus' name, in Nazareth, kasama ng mga Arianism sa buong mundo na masira sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Tunay ng mga kapatid na hindi dapat magtapos sa pananampalataya or pagtanggap sa Panginoon si Kristo. Bagkos tayo ay magpatuloy, tayo mamuhay sa kawanahan, gawin natin yung ano ang kanyang kalooban. At manatili tayo sa iglesyong kanyang itinatag na hindi natalikod. Huwag tayo makinig doon sa mga dumarating na sinasabi na sila kuno ang sugo, sila kuno ang totoo. Bagkos, alalahanin natin yung warning ng Panginoon na yung Matthew 24:11 na maraming mga, at saka verse 24, maraming mga darating na magpapanggap ng mga propeta. At yun yung iwasan natin mga kapatid. Yan din yung babalad sa Romans 16:17-18 at ganoon din doon sa Galatians chapter 1 verse 6-8 at ganoon din doon sa 1 John chapter 2 verse 29-30 and then at 19-20 and then yan din yung sinasabi sa 2 John verse 7-10 mga kapatid. So naiwasan natin sila para hindi tayo naigaw, manatili tayo sa katuruan na itinuro ng Panginoon at sa mga alagad. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, hold fast to the traditions that were handed down to us, whether by written or oral. Mga kapatid. So shalom, ay ligtas mo tayo ng Panginoon sa mga disgrasya, sa kuna, sa mga malubang karamdaman, sa mga malubang mga pagsubok, at sa mga bagay beyond our control, ligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa cardiac arrest, or sa kidney failure. Mga kapatid, iadyawa tayo ng Panginoon sa sinasabi nila na the big one. That is by now, signing off my brothers and sisters.